malaki na kanilang protected area. Almost 1,150 hectares of pure mangroves. At halos 7,300 na wetlands. No wonder ganoon sila kasipag sa pangangalaga nito. Ito na po yung mangrove ng CI. So dito, makikita natin kung ano-anong klaseng ibon. Migratory birds, 59 kinds, species, na pumupunta sila, migratory sila without passport, without visa. Pero umaga raw, nagpapakita ang mga migratory bird. Kaya naman wala kami masyadong nakita, kundi hectare upon hectare of mangrove forest. Isang barangay Concepcion sa nakinabang sa malusog na mangroves ng Zamboanga, Sibugay. Dahil nga nakatapat ang ibang mga municipality ng Sibugay sa Sibugay at Morogolf. Naging kabuhayan na ng karamihan dito ang pangingisda. Si Mang Dodoy, tinaguri ang King of Oysters sa barangay Concepcion. Siya kasi ang unang nagtanim ng oysters sa buong barangay. At ngayon, nagbunga na ang paghihirap niya. Isa na ang kanilang barangay sa pinagkukunan ng oyster sa buong probinsya. Paano niyo po naisipan na magtanim ng Ang talaba, taglipit. Kasi noong mga dekada 90s, humina ang pangingisda. So nakita namin itong shell namin ay suitable or magandang paraan na alternative income. Na makita ng local government na maraming nag-i-engage sa ganong hanap buhay, so sineryoso na lang nila at sineryoso din ng mga tao hanggang ngayon. Isa yan sa programa namin na mag-aquaculture. Instead na araw-araw nandun ka sa laot para mangisda. napalaki nyo? Oo, napapalaki kami ng mga lapu-lapu, mga alimango. So, binabawasan namin yung fishing effort ng mga mangingisda. Hindi naman kailangan mangisda ka araw-araw para magkaroon ka ng hanap buhay. Marami namang paraan. Sipag lang at para-paraan. Ito yung mga talaba farm na ito. Pero mga wild dyan, nandun talaga yung culture namin. Magkano po yung benta nyo per kilo? Per kilo, nasa 20 to 25 pesos per kilo. Depende sa panahon. Ngayon kasi, coming Chinese New Year, at katatapos lang ng Christmas at ng New Year, medyo mahal ngayon. Oo. So, after matapos yung season ng mga ganon, babalik siya sa ulit sa normal, mga 20 pesos na lang per kilo. Ngayon, nasa 25 to 30 pesos per kilo ngayon. Ito siya, tagnipis. Ito naman, sa buong Pilipinas ata, ito lang dito sa lugar namin ang may ganito. Na ganon kalaki. Sa ibang lugar, mayroon pero maliliit mga ganito lang. Dito yung nakikita ko na malaking ganon. Ang tawag namin dyan, tagnipis. Kaya ganito siya kadami dito dahil nasa baba siya ng mangroves. Yung mga mangroves yan, yung nagbibigay ng mga pagkain para sa tagnipis. At itong talaba naman, protektado sila sa mga alon-alon dito. Kaya hindi sila natatabunan ng lupa. Mamaya, kakain tayo mamaya. Oo. Pero kailangan mo munang sisirin o kunin yung isasalang natin mamaya. Kasi ito may order ito, hindi ito pwede natin kainin. Tama po. Papagalitan tayo. Oo nga po. Kung walang makukuha, walang makakain. Teka, survival of the fittest ba to? Dito, sir. Ito, chinelas ko. Pag galing siya sa bagong harvest, nakadikit-dikit siya lahat. Yan. Kaya pagdating doon sa tapos harvest ay tatanggalin namin isa-isa at dudukot lang siya sa ilalim kasi maputik siya. Pero pag tiningnan mo ito sa ilalim, nakabaon ito sa putik. Ngayon, pag nakita mo siyang ganito, ay pipiliin mo lang itong mga malalaki at saka itong maliliit, iwan mo ulit dito kasi malalaki pa yan. Kailangan na ang kamay mo mabilis dumukot. Pag hindi ka magaling sumalat, kunti lang masasalat mo. Kailangan ang kamay mo sa lalim ng putik pag ganon. Pag ganon? Paikutin mo para masalat mo yung mga nandoon. Sabi nga ng isang chef, the most delicious food is the one cooked the simplest way. Ang mga talaba na inani namin ni Mang Dodoy, nilinis lang, tapos diniretso na sa ihaw. Yep, ihaw lang at walang kahit na anong arte. Malalaman mo siya na luto na siya kasi kusa siyang bumubuka tulad nito. Pag inamoy mo ay talagang
mabango. For the first time on TV, ako pa lang daw ang unang makakatikim ng tagnipis. Ito ngayon, kukunin mo siya, itong kabila, pag wala kang kutsara, iganon mo lang siya. Ah, Yon. Tapos may ano man siya ito, may handle. may handle. May handle siya, may kusang handle siya. Opo. Yan. Tapos kainin mo na siya. Ganon. May sariling tinidor, may sariling plato. Yes, may sariling tinidor, may sarili siyang plato. Di ba? Masarap. Masarap. Di ba? Masarap. Tamis. Matamis, kasi buhay. Galing. Sa ibang lugar mayroon, pero maliliit. Pwede bang hawakan ko na lang to? Pwede rin hawakan yan, sir, ano mo, sa suka. Sausaw ko na lang sa suka. Yan, ganon. Diretso na siya ng kain. Yan. Di ba? Iba ang lasa. Sarap. Medyo maalat-alat na manamis-namis. Mm. Kasi malinis nga ang tubig. Alam mo, sa totoo lang, hindi po ako kumakain ng oyster. Tanungin niyo po sa kanila, hindi po ako kumakain. Pero ngayon lang po ako naging komportable dahil masarap. Ano, nabitig ka sa biyahe? God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!